Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isa mapagpalang pagbati sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kababayan. Nasa labas man kayo ng bansa o nandito sa loob ng bansa. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ito po ang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng PBS-BBS. Ito ang programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control. Kasama natin si Mr. Milo Dionela, sa Wirecast, si Hero, sa live audio streaming, si Leo, and of course ang ating mga producers for today, ang tandem ni Jerome at ni Step. Alright, sige, sama-sama po tayo ngayong itong episode na ito ng Global na Tayo. Kami po inyo nasusubaybayan sa iba't iba nating mga social media platforms. Sa ating Facebook Broadcast Live, sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating pong YouTube channel, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service at mas tutunghayan nyo na ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa YouTube. And of course, sa ating live audio streaming, mapapakinggan nyo po kami sa inyong mga cellphones. Tama po, sa inyong mga cellphones, sa inyong mga desktop at laptop sa pamamagitan ng ating live audio streaming. I-download nyo lang ang ating e-box PBS receiver. E as in elephant, B as in victory, O as in October, X as in Xerox, PBS receiver. Pag na-download nyo na po yan, itap nyo lang yung icon na yan at makikita nyo na po ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. At isa po kami doon sa Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lang po doon at mapapakinggan nyo na ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kamusta po? Kamusta? Ayan, ang ating mga kababayan. Dito pa rin, nakatutok pa rin tayo sa sitwasyon sa gitnang silangan o sa Middle East, sa patuloy pong conflict sa pagitan ng Iran at ng Israel. Ano po? At alam nyo, kani-kanina lamang itong ating kasamang si Ms. Stephanie Vicente, itong ating producer, was trying to contact our Philippine Embassy in Tel Aviv, Israel. Nakausap natin doon, nakausap niya ang ating ambassador, si Ambassador Mendiola. At alam niyo kung anong sinabi ni Ambassador Mendiola, gusto niya sana mag-participate sa program today, kaya lamang nahihilo pa siya. Bakit siya nahihilo? Kasi 3 sunod na bomb strikes po ang tumama. Malapit-lapit sa hindi ko lang alam kung malapit, pero 3 sunod-sunod na bomb strikes. At halos kalalabas lang nila ng shelter. Hindi ko lang alam kung yung mamad o miklat yun. Maklat ba? O miklat, mamad o maklat. Yung pinagtaguan nila o pinagshelteran nila. Medyo nahihilo pa si Ambassador Mendiola. So we understand, Ambassador Mendiola, ang sitwasyon po ninyo. Please take good care of yourself, and that goes the same sa lahat ng ating mga embassy officials and staff dyan po sa Tel Aviv, sa Israel. And of course, that goes the same sa lahat ng ating mga kababayan, OFWs, overseas Filipino workers, na nagtatrabaho sa Israel. Ano man po ang trabaho ninyo dyan, kayo man ay household help or caregiver, o kaya skilled worker or professional, ingat po tayo dyan. Ano po? At lagi tayong sumunod sa mga paalala ng Israeli government na pinapadala sa pamamagitan ng inyong mga cellphone message. Ano po? Gayun na rin ang ating pangangamusta sa ating mga kababayan sa kabila naman sa ating Philippine Embassy in Iran. Okay? We are also trying to get in touch with our Philippine Embassy in Iran sa panguna naman ni Ambassador Manalo, para gusto rin natin silang kamustahin kung anong sitwasyon ngayon doon, sapagkat kahapon nakapanayam natin ang isa nating Filipino community leader sa Iran, at nagkausap tayo at gusto natin silang tulungan kung ano man ang maaari nating maitulong o maiparating man lamang sa ating Philippine Embassy sa Iran yung kanilang kalalagayan. Partikular itong ating mga Pilipino na residente na, residente na, hindi mga
overseas Filipino workers, kundi mga residente na. Ibig sabihin, may sarili na silang negosyo doon, may sarili na silang pinagkakakitaan, may sarili na silang pamilya. In short, namumuhay na po sila doon sa Tehran o sa Iran. Okay? We would like to extend the assistance there. Ano po? Ganun din po, patuloy din tayo nakikipag-ugnayan sa Commission on Filipino Overseas, yung CFO. Ano po? Kasi liliwanagin ko ano ba ang difference ng DMW, Department of Migrant Workers, at saka ng CFO. I think I have to discuss this. Ano ba ang difference ng Department of Migrant Workers sa Commission on Filipino Overseas? Ang Department of Migrant Workers po, mainly, ang kanilang tinutugunan ay ang ating mga overseas Filipino workers. Yung po mga Pilipino na nagtatrabaho abroad sa ilalim ng isang kontrata. Okay? That includes yung ating mga Filipino seafarers. Okay? They are working there, under a specific contract sa employer. May employer sila. Okay? Sige. Ngayon, ano naman ang CFO, Commission on Filipino Overseas? Ang Commission on Filipino Overseas ay nakatutok naman, ang mandato naman yan ay para sa mga Pilipino na maninirahan na abroad. Okay? Maninirahan na abroad. Okay? Hindi sila, let's say, technical worker, highly skilled worker. Hindi sila dumaan sa CFO as house help, hindi sila dumaan sa CFO as caregiver, hindi sila dumaan sa CFO as welder, etc., etc. Mga highly skilled workers, hindi po. Dumaan sila sa CFO, dadaan sila sa CFO, or they need to go through CFO, itong mga kababayan nating maninirahan na abroad. Halimbawa, magma-migrate. Halimbawa, may kamag-anak itong si Jerome na taga Canada, at gusto siyang ipetisyon, di ba? O, bago siya makaalis, he has to go through CFO. Isa 'yun sa mga prosesong pagdadaanan. So, he's not a worker, he's not a technical skilled worker, he's not an OFW, he's a migrant o Pilipino na pinipetisyon para manirahan abroad. Yun po ang pagkakaiba ng DMW sa CFO. So, that goes the same yung ating mga kababayan na nasa Iran ngayon, tulad nung nakapanayan po natin kahapon. Hindi po siya per se worker or under a contract to work there, kundi meron po siyang negosyo. Meron siyang negosyo, meron na siyang pamilya doon. Ibig sabihin, he's living there as a migrant and not as a worker. So, doon po pumapasok ang mandato ng CFO. Opo. Dadaan sila sa CFO. Okay? And I hope they did, no? Kung dumaan man sila sa CFO, kasi kung nag-migrate na sila doon, o nag-stay na sila doon, or something. Pero ang ibig sabihin, binibigyan ko lang po ng sample yan. Pero ang talagang ang nasa ilalim ng Commission on Filipino Overseas, yung pong mga magma-migrate, pinipetisyon ng kanilang mga kamag-anakan na manirahan sa ibang bansa, o yung nakakapag-asawa ng mga foreigner. For example, halimbawa, si Hero, nakapag-asawa ng isang Israeli na babae, no? Okay? Ay gusto siyang ipetisyon ng gwapong-gwapo kay Hero, halimbawa. Gusto siyang ipetisyon, pumunta na sa Israel, doon na sila mamuhay. Dadaan po sa CFO 'yan. Dadaan po 'yan. Okay? May mga orientation, may mga kinakailangan pagdaan ng orientation diyan through CFO. Lalo po yung mga bata, yung mga ina-adapt na mga bata, lalo na kapag may kasamang mga bata. Yung pinipetisyon yung bata o kaya ina-adapt yung bata na para tumira sa ibang bansa, kasama ng mga adoptive parents o kasama ng mga parents mismo. Dadaan po sa CFO 'yan. Okay? Sa CFO, hindi po dadaan ng DMW 'yan. Dadaan po ng CFO. Kaya ganun po kaimportante ang mandato ng CFO, ganun din ang mandato, iba rin ang mandato ng DMW. Kaya pinipilit po natin makuha ang panig ng CFO dito. Kamusta naman ang mga hakbang nila para sa mga Filipino migrants na naiipit, nagkakaroon ng problema, naiipit sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Alright? Tulad nga po nung napag-alaman natin kanina, yung ating kahapon,
yung ating kababayan na nakapanayam natin kahapon na ika nga nasa Iran, lumabas na po sila ng Tehran. Lumabas na sila ng Tehran, ng city ng Tehran. Dahil nga po, para maiwasan kung ano man yung mangyari, at least nasa labas na sila, nasa safe place na sila. Pero kung dumating sa punto ng repatriation, ibig sabihin gusto na nilang umuwi, ano ang mga dapat nilang gawin? Of course, dapat pumunta sila, mag-register sila sa embassy. Okay, and everything like that. Pero ang tanong is, pag uwi nila dito, ano ang naghihintay sa kanila? Yun ang tanong. Ano yung naghihintay? Okay, sa mga overseas Filipino workers, alam natin yung mga reintegration program, 'di ba? Para sa mga OFWs na in distress. Well, yung mga apektado nating mga kababayan sa Israel at Iran na mga OFW na nakauwi, meron pong nakaambang mga reintegration program dyan because nakatutok po dyan ang Department of Migrant Workers. Pero paano ang mga Filipino migrants, no? Na naiipit din sa kaguluhan, na gusto na rin umuwi, gusto magpa-repatriate. Will they also fall in the same category para mabigyan ng the same reintegration packages and services? Yun ang tanong. Okay? Yun ang dapat nating maliwanagan. Kaya we're trying our very best to contact at makasama natin dito ang Commission on Filipino Overseas. And I know, baka napapanood tayo ng mga taga-CFO, kay Secretary Clink Ang, CFO, RK, JK, sino man yan, sino man sila nakikinig ngayon. Okay? Sana mapaunlakan nyo, and we've been trying hard to get you to sa program na ito, at least para malaman naman kung ano ba, meron ba o wala. Ganun lang naman po or kung kinakailangan ba ng CFO ng coordination sa Department of Foreign Affairs para po makatulong sa ating mga migrants. That we need to know, di ba? Okay, sige. Sana po soon magkaroon kayo ng bahagi ng paliwanag tungkol po dito. Magbabalik po muna kami makalipas ang ilang paalala. Kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kanyang pamahalaan ay nagsisikap na tugunan ang bawat pangangailangan ng mamamayan upang mas madama ang tunay na kalayaan. Sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo, bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Nag-iwan naman ng hamon ang Pangulo para maiwasan ang pagsasamantala sa ating kalayaan. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges! We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies at sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Like I said, we're still trying to get in touch with our Philippine Embassy in Tehran. Sa panguna po ni Ambassador Manalo. Okay? And syempre, we still have to wait kung ano yung magiging response sa atin ng Commission on Filipino Overseas sa ating imbitasyon sa kanila. Anyway, ngayon, going back to the Middle East, meron po tayong 17 na Philippine officials mula sa Department of Agriculture at sa dairy industry natin at iba pang mga local officials ang naipit, no, diyan sa Israel
dahil inimbitahan po sila ng Israeli government sa pamamagitan ng Mashab. Ano ba yung Mashab? Yung Mashab po ay isang ahensya sa ilalim ng Israeli government na nagbibigay ng educational and training sa iba't ibang mga bansa. Nagbibigay din sila ng financial assistance. Ano po? Parang ano sila? Parang JICA, Japan International Cooperation Agency, or parang USAID. So ang Masya kahalos kahalintulad po ng trabaho ng JICA. Ano po? Yan, nagbibigay ng training, nag-i-improve ng skills sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga workshops, ng training skills seminars, at pagtatransfer ng technology. So naimbitahan po doon yung mga opisyal ng Department of Agriculture kasama ng iba pang sangay ng kagawaran ng pagsasaka. Ang problema, naipit po sila doon nung nagsimula yung kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Iran. At kanina, kung sumusubaybay po kayo sa ating Facebook page, na kapanayam ng inyong lingkod sa isang programa, sa programa rin natin, programa ko sa kabila, sa Bangon Bayang Mahal, si Ambassador Irit Wegordorn. Tama ba yung pronunciation ko? Basta si Ambassador Irit Savion Wegordorn. Siya po ay ang deputy head ng Mashab. Okay? So ang Mashab po, inimbitahan yung mga kababayan, yung mga DA officials natin, kailan naipit. At maliwanag naman pong binanggit ni Ambassador Irit ng Mashab na safe yung ating mga DA officials at iba pang mga opisyal ng kagawaran ng pagsasaka, maging ng mga ng iba pang mga naimbitang government officials o local government officials. Ano po? At siniguro po nila na ibibigay yung mga dapat na mga pangangailangan sa kanila. At nilinaw din po ni Ambassador Irit na hindi po stranded. Kasi yung mga lumabas po na mga unang balita sa pahayagan or sa social media or sa mainstream media na baka stranded sila. Hindi daw po sila, clarify po yun ni Ambassador Irit ng Mashab sa Israel, na hindi po stranded. Hindi po maituturing na stranded yung pong 17 officials natin doon sa Israel. Actually, hindi lang sila talaga makalabas ng gusto dahil nga po patuloy yung airstrikes. So, hindi sila for their own safety. Kaya pero kung sasabihin natin literally stranded sila, hindi po masasabi, hindi po clarify po yan ni Ambassador Irit. They are not stranded. They're safe and being given all the necessary protection and necessities na dapat nilang makuha. Okay? Alright. And sabi nga ni Ambassador Irit, baka, within this week, makakauwi na po sila. Marirepatriate sila within this week sa tulong at koordinasyon na rin ng Israel sa ating Philippine Embassy sa Tel Aviv. Okay, makakauwi na po sila. Hindi nga lang po nagbigay ng eksaktong araw dahil yung nga pong ongoing situation sa Israel. Dahil patuloy pa rin po ang airstrikes ng Iran, yung mga pagpapalipad nila ng mga missiles, mga ballistic missiles, mga drones, tumatama rin po, nakakapasok na rin po sa Israel. So, given that situation, hindi sila makapagbigay ng specific na araw with itong linggong ito kung kailan sila makakauwi, but definitely makakauwi po sila. Alright, sige po. And that's one good news. Alright, sige. Alright, sige po. At magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership.
Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Okay, kami po ay nasusubaybayan sa ating Facebook Broadcast Live, sa ating YouTube channel at sa ating live audio streaming. Please, ayan, paulit-ulit natin sasabihin, please like, share, and subscribe sa lahat po ng ating mga social media platform. Ulitin ko, Facebook Broadcast Live, Facebook page natin, Radyo Pilipinas World Service, YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service, and of course ating live audio streaming, Radyo Pilipinas World Service. Okay, gusto ko lang bigyan daan itong ating nakuhang, parang sulat. Na? Pinadaan ito sa ating messenger, tama ba, Steph? Sa messenger natin pinadaan, sa messenger ng Radyo Pilipinas World Service. Ito ay galing kay Jubay Tainan. Siya po ay caregiver at presidente ng Federation of the Filipino Communities in Israel. So, kamusta po sa ating Filipino community sa Israel? Ayan, Federation of the Filipino Communities in Israel kay Jubay Tainan. Kamusta kayo dyan, Jubay? At sa lahat ng ating mga kababayan dyan. Dito, pinagbigay alam nila sa Radyo Pilipinas World Service yung sitwasyon nila doon sa Israel. First, babasahin ko po. First and foremost, our current situation are being updated by the Philippine Embassy to Israel advisories and interviews of the ambassador. Ayan, sige po. So, nabibigyan naman po ng sapat na impormasyon yung ating mga kababayan. OFWs, ano man ang trabaho nila doon, sila man ay caregiver or highly skilled workers doon, nabibigyan po sila ng sapat na impormasyon ng ating embahada. Okay? Ganun din, mahigpit din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at sa Overseas Workers Welfare Administration. At chinecheck po ng DMW at ng OWA ang kalalagayan ng ating mga kababayan doon regularly. Ayan. Lalo na yung mga kababayan natin nangangailangan ng tulong. Alright, at hindi lang yun. Mismong sila, yung mismong yung mga leaders ng Filipino community, lalong-lalo na yung mga leaders ng Filipino community na nandito sa sektor ng caregiving sector, yung nag-aalaga. Sila mismo, nagbibigay sila ng mga updates sa grupo nila, sa community nila. At lagi nilang pinapaalala yung ipatupad yung mga safety measures at yung mga advisory na ibinabahagi ng ating Philippine Embassy sa Tel Aviv. Yan, sige. Alright, maganda tong mga sinasabi nila, at basta ang importante, ito nga sinasabi, ito lahat ng undergrounds or bomb shelters o mamad mula sa gobyerno ay bukas. Ito yung mamad, ito yung nakapanayam din natin the other day, Dalawa kasing uri daw yung shelter dyan. May mamad tsaka maklat. Biklat o maklat. Okay, open po yan sa public para magamit na shelter ng mga mamamayan.
Ibig sabihin, hindi lamang mga Israeli nationals, kundi mga foreign nationals na nagtatrabaho o naninirahan sa Israel. So maraming salamat sa ating Filipino community sa Israel na nagpadala ng sulat, liham, mensahe sa pamamagitan ng ating Radyo Pilipinas World Service Messenger, si Jubay Tainan ng Federation of the Filipino Communities in Israel. Hinihikayat pa rin po namin kayo magpadala ng mga sulat, mensahe sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas World Service Messenger. Ayan, okay. Madali naman pong makita 'yon, 'di ba? Yung ating FB Messenger sa Radyo Pilipinas World Service. Search nyo lang at ma-access nyo na po 'yan. Or kaya doon sa ating i-like nyo po yung aming Facebook page, no? Yung aming Facebook page mismo, Radyo Pilipinas World Service. Hanapin nyo lang po sa inyong mga Facebook browser. Ulitin ko, please, tulungan nyo po kaming makapag-reach out sa mas marami pa nating mga kababayan sa labas ng bansa, sa mga OFWs natin, sa ating mga migrant Filipinos, gayon na rin dito sa loob ng bansa, lalo na yung mga inyong mga pamilya na nandito sa loob ng bansa. Help us reach out, support our FB page, our social media platforms, yung pong ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Please like and follow. Tama ba? Please like and follow. Yan. And of course, sa ating YouTube channel, gayon din po, Radyo Pilipinas World Service. Please like and subscribe. And sa ating tinatawag na live audio streaming. Download nyo lamang po yan sa inyong mga cellphone. It doesn't matter if you have a smartphone or an iPhone. Yan. Basta ma-download nyo lang yung PBS Radio app. Alright. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan po ng ating mga nakagapay sa muling pagsasaimpapawid ng Global na Tayo. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.